ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa mula sa ICC. Kailangan yan, official. Ito talaga si Boyeng Rimulya, hindi na nagpakita sa session kanina si Bato de la Rosa. I have a copy niya of Bato de la Rosa's ICC warrant but not official. Baka na-confirm na po ni Bato kaya hindi na nagpakita kanina sa Senado. Absent. Yan sabi ni Boyeng Rimulya, mga kababayan. Yan o. Laman ng iba-ibang mga news organization ngayon. Just in, Ombudsman Boyeng Rimulya reveals he has an official copy of the ICC arrest warrant allegedly issued against Senator Bato de la Rosa is stored on his phone. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nagsalita ulit po si Ombudsman Boyeng Rimulya. Sabi ni Boyeng Rimulya, may natanggap niya talaga akong information. And in fact, na-receive ko niya yung copy ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa mula sa ICC. Kailangan yan, official. Ito talaga si Boyeng Rimulya, hindi na nagpakita sa session kanina si Bato de la Rosa. Baka confirm nga po. Nagdi-deny kasi po yung DOJ. Wala pa man na niya kaming copy. Pero sabi ng DOJ, mga kababayan, mag-announce sila sa siguro sa susunod na mga oras or araw. Baka nga confirm na, mga kababayan. Ang sabi ni Boyeng Rimulya, ito. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya confirmed he received a copy of the unofficial International Criminal Court arrest warrant for Senator Ronald de la Rosa. Yan. I have a copy niya of Bato de la Rosa's ICC warrant but not official. Baka na-confirm na po ni Bato kaya hindi na nagpakita kanina sa Senado. Absent. Yan sabi ni Boyeng Rimulya, mga kababayan. Yan o. Laman ng iba-ibang mga news organization ngayon. Just in, Ombudsman Boyeng Rimulya reveals he has an official copy of the ICC arrest warrant allegedly issued against Senator Bato de la Rosa is stored on his phone. Rimulya clarifies the document has not gone through official channels niya. I have a copy pero hindi siya official copy. Basta alam ko meron. Sabi ni Boyeng Rimulya, I just know that it exists. The warrant is on my phone but since it's not official, it still has to go through the proper channels to be implemented. Kaya siguro yung sabi ng DOJ kanina, nagpa-press con yung DOJ, they're set niya to make an announcement. Official announcement siguro. Pag nahawakan na nila, kung totoo talaga itong sinasabi ni Boyeng Rimulya. Ito, pakinggan natin yung sabi ng DOJ. Si Fadulyon, yan yung Prosecutor General ng DOJ. Sabi dyan, the Department of Justice niya is set to make an announcement on the reported international criminal court arrest warrant against Bato de la Rosa. Pakinggan natin yung porsyon ng kanyang yung press con kanina ng DOJ. March earlier this year. The transmittal was quite fast. So the question now of implementation, like I said, dito na ngayon tayo kasi sinasabi nga natin, we're still studying the options, the legal options that are available to the state as far as implementing the warrant and how it should be implemented. But as far as transmittal is concerned, if that's what you're asking, yes, the transmittal can be done quite quickly. It is possible. We live in a world of interconnected countries and nations now. So we belong to an international community of nations. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still that principle of reciprocity that governs between relations among nations. And in fact, reciprocity and comity. So while legally, hindi tayo makumpel, but meron din tayo tinitimbang on the diplomatic implication naman of that. So
I think that would be more of DFA's jurisdiction. So abangan natin mga kababayan kasi may paduda si Boying Rimulya. Awa ko niya, kaya lang hindi official. Nasa telepono ko niya. Pero ang alam ko talaga mayroon na. Kaya hindi na sumipot sa sesyon ng Senado mga kababayan si Bato de la Rosa kanina. Ngayon si Alan Peter Cayetano, alam naman natin, kaalyado ni Bato de la Rosa, kaalyado ng mga Duterte, naghahayag din ng kanyang saloobin tungkol dito sa reported na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa, although wala pang confirmation. Ang sabi ni Alan Peter Cayetano, ipapaubayan na daw nila sa Supreme Court. Ito, pakinggan natin. Because nga, sa dami ng problema, isang malaking problema, credibility ng ating leaders. So do we want the debate to be whether pwede siya ulihin dito or hindi? I'd rather the debate be simple, have this stay in court. And hindi pa naman siya nag-intimate na dito siya. Kasi alam mo, yung sa akin yun ba yun? Gusto kasing mag-seek ng protection sa Senado. In case. So halimbawa, nandito siya. How long? And then, hindi ba dadating yung time na puputuhan? O hindi ba yung public opinion nag-iiba? Hindi ba yung desisyon mo? Pag nag-desisyon mo po at laban, magbabago ka. So, magiging absurd masyado yung sitwasyon. So, I'd really rather that Malacanang, the DOJ, all of our authorities agree na in the end, Korte ang mag-decide and let the court decide. O ngayon, ito naman yung development sa balita tungkol naman sa pagkawala sa sarili ni Digong. Nawala na sa, yung sabi, mga kababayan, na hindi siya pwedeng pumarap sa trial. Not mentally fit daw. May cognitive deficiency. Ito yung balita. Yung legal team representing victims in the ICC case against former President Rodrigo Duterte has endorsed 2 experts from a new shortlist to assess his overall fitness to stand trial. This comes after the defense disqualifications request of an earlier expert, continuing a series of procedural moves at The Hague since September 2025. Delaying tactics yung ina-apply mga kababayan ng defense. Sa kaka-delaying tactics nila, baka abutin po ang 10 years, wala pang trial, pero nakakulong siya. O, di ba, mga kababayan, nakakulong. Walang trial. May kasalanan yan yung defense kasi dinidelay nilang dinidelay. Kasi nga, sabi po ng mismong pamilya ni, yung galit na pamilya ni Digong, si Noel Duterte, takot na niya kasi si Digong at saka yung defense. Takot na iarap si Digong sa trial kasi aamin. Umamin nga po doon sa Senado. Tinuro pati si Bato de la Rosa. Death squad niya yan, si Bato. Dahil sa sobrang kayabangan mga kababayan, yun ang yan mangyayari. Kaya ang strategy, legal strategy po ng defense, huwag iarap sa trial. Hanap sila ng rason. At kasama ito mismo yung ginagawa nilang rason. Unfit to stand trial. Wala na daw maalala kasi may cognitive deficiency. Kaya lang, pag nagkwento si Sarah, pati niya yung love life niya, kinikwento. Pati yung nanay ni Sarah mga kababayan. Ang okay niya, binobuking yung mismong defense. Binobuking mismo ng kanyang pamilya, including Sara Duterte. Nag-aalala nga sa mga problema sa flood control dito si Digong. Paano hindi pwedeng mag-stand trial? O diba? Sabi ng mga netizens, fit to run as mayor pero hindi fit na mag-stand sa trial. So anyway, abangan na lang natin ang mga developments ng balita. Una yung sinabi ni Boying na may copy siya. Kaya lang hindi pa daw official yon. Pero nasa telepono niya yung copy ng ICC warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Tingnan natin kung diretso nang magtatago si Bato o nag-absent muna. Tinicheck muna niya mga kababayan kung talagang totoo na may warrant of arrest na siya. Pag hindi, talagang magdi-disappear na yan. At hintayin na lang nila kung magtatagumpay yung kudita at kung mananalo si Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kaya lang, yung pangarap nilang 2028 presidential elections, lalong malabo yon. Kasing labo ng planong kudita. Walang support, mga kababayan, mula sa armed forces, sa mga civil societies, at siyempre, never siyang kakampi yung Amerika.
Alam kasi ng Amerika na kung they take over si Sara, pro-China, hindi para sa kanilang interes, mga kababayan. Kaya malabo ang kanilang mga pangarap. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.